Tacloban School Shooting. Nagulantang ang buong bansa sa karumal-dumal na balita. 2 menor de edad ang namaril, ilan ang sugatan at 3 ang napaslang. Marami sa social media ang nagpahayag ng takot na baka raw ito ay maulit muli. Ano kaya ang nagtulak sa dalawa na gumawa ng hindi inaasahan? Dulot nga ba ito ng violenting video game? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na napag-aralan ng mga eksperto ang pag-iisip ng ganitong klase ng kabataan at ang katotohanan ay ikabibigla ng madla. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Alamin natin kung totoo ba. Noong ika-22 buwan ng Hunyo 2026, isang matinding trahedya ang naganap sa San Jose National High School ng Tacloban City. Madugong pamamaril ang isinagawa umano ng 2 menor de edad na estudyante, isang 15 anyos at isang 14. Lumabas sa investigasyon ng kanilang cellphone at online messages na matagal na palang pinlano ng dalawa ang pag-atake. Sa kabila ng balita na sila ay nananakot lamang, pinaniniwalaan ng mga otoridad na ito ay posibleng premeditated. Natuklasan din ng mga investigador na ang 15 taong gulang na suspect ay gumamit ng .38 caliber revolver na pagmamayari ng isang security agency sa Cebu. Habang ang 14 anyos naman ay gumamit ng 9mm Glock 17 na nakarehistro sa kanyang tiyahing pulis. Mga 9:20 ng umaga nagsimulang makarinig ng putok ng baril ang mga estudyante. Ayon sa mga saksi, habang naglalakad ang 2 bata sa koridor, namamaril ito sa bintana ng mga silid. Pati mga guro ay nalito at hindi alam ang gagawin. Nakita sa mga video yung nagtatakbuhan palabas. Marami ang nagtago sa kanilang kwarto. Meron mga tumakbo sa CR. Napakaingay sa paaralan dahil sa mga sigawan. Maririnig din yung mga hiyaw na may namamaril. Nabasa sa isang group chat na humingi ng tulong yung mga guro sa mga minutong namamaril ang 2 salarin. May mga estudyanteng nagsabi na tinutukan sila ng baril pero hindi raw ito pumutok kaya sila nakaligtas at nakatakbo. Meron namang nakalabas ng silid sa awa ng Diyos ilang segundo bago pumasok doon ang isang shooter. Matapos maaresto ang 2 suspect, agad silang isinailalim sa iba't ibang forensic examination. Lumabas sa resulta ng paraffin test na parehong may bakas umano ng gunpowder residue sa kanilang mga kamay, lalo na sa kanang kamay. Positibo rin sa nitrate residue ang 2 baril na na-recover ng mga otoridad. Kasabay nito, nagsagawa ang pulisya ng masusing pangangalap ng ebidensya sa pamamagitan ng panayam sa mga testigo at pagsusuri ng CCTV footage. Iniimbestigahan din ang posibleng epekto ng kanilang madalas na paglalaro ng isang violent video game na Gorebox. Kaya marami ang nagtatanong kung may ugnayan ba ang violenting video game sa pamamaril ng 2. Kaila sa marami na ilang dekada na pinagtatalunan ng mga eksperto ang ugnayan ng violent video games at pamamaril ng mga menor de edad mula nang naganap ang Columbine High School shooting. Buwan ng Abril taong 1999, nangyari ang isa sa pinakamalalang school shooting sa kasaysayan ng Estados Unidos. Kasunod ito ng Virginia Tech, Sandy Hook at Robb Elementary. 2 estudyante ang nagsagawa ng massacre gamit ang mga baril at improvised explosive devices. 13 estudyante at isang guro ang napatay habang 21 ang nasugatan. Pagkatapos ng pamamaril, nagpakamatay ang 2 salarin sa loob ng library. At ang 2 estudyante ng Columbine ay manlalaro ng Doom at Quake, parehong violent video games.
Kaya ang tanong ay, may koneksyon nga ba? Upang madagdagan ang iyong kaalaman sa buhay, makinig at tatagalugin ang pahayag ng mga dalubhasa mula sa iba't ibang bansa na maaaring magamit natin sa Pilipinas upang hindi muling mangyari ang naganap sa San Jose National School. Ano nga ba ang iniisip ni Rod at Nash at nakuha nilang magsagawa ng isang karumal-dumal na krimen laban sa kanilang mga kamag-aral? Pinahayag ng American Psychological Association o APA na noong 2010, pinaliwanag ng isang psychologist na the evidence strongly suggests that exposure to violent video games is a causal risk factor for increased aggressive behavior, aggressive cognition, and aggressive affect, and for decreased empathy and pro-social behavior. Sa madaling sabi, merong kinalaman ang paglaro ng mga violenting video games sa pagiging agresibo ng isa. Sa isang pagsusuri, tutol ito sa pahayag ng APA. Ayon sa West Michigan University, na sa 3 pag-aaral na ginawa, halos wala silang nakitang ugnayan ng karahasan ng kabataan sa paglaro nila ng violenting video games. Ayon kay Dr. Whitney DeCamp, Associate Professor ng Sociology at Associate Director ng Kircher Center for Social Research sa WM, na hindi raw nagiging violente ang bata kahit mahilig maglaro ng violenting video games. Baliktad raw ito. Mahilig lang maglaro ng violenting video games ang mga violenting bata. Pero ang pahayag ay hindi sinang-ayunan ng Iowa State University. Pinahayag noong buwan ng Marso 2014 na natututo raw ang bata ng agresibong pag-iisip at pag-uugali dahil sa paglalaro nito ng violent video games. Kung mapapansin, kahit ang mga dalubhasa sa utak at ugali ng tao ay magkakakontra sa kanilang pahayag. Katulad ng panayam ng Billionaire News kay psychologist professor na si Justin Ray Chavez. Sinabi nito na playing violent video games does not automatically translate into violent behavior in real life. O hindi raw kamot naglalaro ng violenting laro sa internet, automatic na magiging violente ang isa. Sinangayunan siya ng pahayag sa Oxford Internet Institute noong taong 2019. Wala raw ugnayan ng mga nilalarong violent video games sa pagiging agresibo ng isang teenager. Mahalaga ang pagsusuri dahil sa ito ay peer-reviewed article o kinilatis na ng ibang dalubhasa. Base sa ulat, 1,014 at 15 years old ang kasali. Kalahati lalaki, pero kalahati ay mga babae. Kaya merong mga hindi sang-ayon sa resulta ng pagsusuri. Marahil dahil sa kalahati ng sinali nila ay mga kababaihan. Pero kung ikaw ay nalilito, sa susunod na pagsusuri, magigising ang iyong lamang tao. Sigurado na marami ang nalilito hinggil sa kung may epekto nga ba ang paglaro ng violent video games sa utak ng bata o wala. Ang hindi mo alam, ang sagot ay nasa loob ng ating utak. Matagal na ang pinag-aaralan sa psychiatry ang utak. Ang psychiatry ay sangay ng science na nagsusuri sa mental, emotional at behavioral disorders ng tao. Sa American Journal of Psychiatry, inilabas ang resulta ng isang pag-aaral sa utak ng mga violenteng tao. Sinabi noong taong 2008 na the failure of top-down control systems in the prefrontal cortex to modulate aggressive acts that are triggered by anger-provoking stimuli appears to play an important role. An imbalance between prefrontal regulatory influences and hyperresponsivity of the amygdala and other limbic regions involved in affective evaluation are implicated.
Kung tatagalogin ang pahayag ng pag-aaral, sinabi na may control system ang utak natin na nasa noo, tinawag na prefrontal cortex. Kumbaga ito raw ang preno natin sa ating pag-uugali. Kung ayaw mong gawin ang isang bagay, ito ang gumagana. Ibig sabihin, magalit man ang isa, kaya nitong makontrol ang kanyang gagawin. Kung gaganti o magtitimpi, kung re-rest back o hindi. Subalit kung ang isa ay mahina ang preno o hindi gumagana ng maayos ang kanyang prefrontal cortex, mahihirapan itong kontrolin ang sarili. Kung hindi ka pamilyar, ang utak ng tao ay may iba't ibang bahagi. Halimbawa sa mga bingi, bagamat may tenga ay hindi makarinig. Iyan ay dahil yung bahagi ng utak na gumagana para makarinig ang isa ay nasira. Katulad din ng mga na-stroke, kadalasan hindi na maikilos yung isang kamay. Bagamat may kamay, ay hindi ito magamit. Dahil sa nasira ng stroke, yung bahagi ng utak na nagpapagana sa kamay. Lahat ng parte ng ating katawan ay pinagagana sa utak. Ganyan din ang pagpigil natin sa sarili. Ang prefrontal cortex ang nagagamit natin para makalkula ang magiging resulta ng ating aksyon. Ito ang magsasabi kung ano ang mangyayari kung papatay ng tao o magnanakaw ng gamit. Iyan ang nagpapagana sa ating self-control. Kapag iyan ay napinsala, wala nang pipigil sa anumang kilos ng isa. Sang-ayon dito si Professor Adrian Rain sa kanyang Anatomy of Violence. Pinakita niya kung nasaan yung preno natin sa utak, ang prefrontal cortex. Isa raw ito sa ginagamit para maging maayos ang ating ugali. Kung malusog ang parte ng utak na ito, maayos ang ugali ng isa dahil hindi ito basta-basta gagawa ng karahasan. Dahil nga, kontrolado ng prefrontal cortex ang ating mga galaw. Ipinakita din ng propesor ang utak ng mga bayolenteng tao. Yung nasa kaliwa, normal ang prefrontal cortex. Ibig sabihin, balanse ito at maayos ang kontrol sa kanyang sarili. Pero yung sumunod, utak iyan ng 40 mamamatay tao. Makikita na halos walang activity sa harap ng utak o hindi gumagana yung kanilang prefrontal cortex. Sa madaling sabi, wala silang preno. Kapag nagalit, hindi nila kayang magtimpi. Marami ang naniniwala na itong bahagi ng utak, ang prefrontal cortex, na preno sa ating ugali ay ang dahilan kung bakit iba-iba ang resulta ng mga pagsusuri hinggil sa paglaro ng mga violent video games. Marahil yung ibang dalubhasa na nagsuri, ang mga taong pinag-aralan nila ay may malusog na prefrontal cortex, kaya kahit maglaro ng violent video games, hindi nagiging bayolente. Sa kabilang banda naman, yung ibang eksperto na nagsuri sa mga kabataan, ang nakuha nilang mga test subjects ay mahina ang prefrontal cortex o mahina ang preno. Kaya nang naglaro ng violent video games, naapektuhan sila. Patunay ito na iba-iba ang kakayahan ng utak ng bawat tao. Merong may mga self-control, meron mang wala. Marahil parehong tama ang mga dalubhasa at pareho din silang mali. Depende ito sa prefrontal cortex ng utak. Ganyan siguro ang sitwasyon ni Rod at ni Nash. Marahil, mahina ang kanilang prefrontal cortex kaya nakagawa sila ng karahasan. Kumbaga, mahina ang preno. Hindi katulad ng ibang manlalaro ng gore box na hindi naging bayolente. Sa makatuwid, ayon sa DSWD, habang kinakausap ng social worker ang dalawang suspect, hindi sila makausap ng maayos. Natutulala raw kapag tinatanong yung nagawa nilang krimen. Ibig sabihin, talagang hindi nila naunawaan ang consequences ng kanilang karahasan. Wala kasing preno. Para bang nakafocus lang sila sa kanilang gagawin. Hindi na naiisip ng kanilang prefrontal cortex ang karumal-dumal na resulta ng kanilang pamamaril. Anong aral ang mapupulot dito? Nagulantang ang buong bansa sa naganap sa San Jose National School. Marami ang hindi makapaniwala sa ginawa ng dalawang menor de edad.
Naglabasan sa social media ang pananaw ng mga netizens kung may connection ba ang paglaro ng violent video games sa pamamaril o wala. Pero base sa pag-aaral, depende ito sa kakayahan ng utak ng bawat kabataan. Yung iba malusog ang prefrontal cortex at hindi apektado, pero yung iba apektado ng mga violent video games. Ang aral dito para sa mga kabataan ay, for every action, there is an equal and opposite reaction. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.